yung mga unang-unang ano mga oras si Marcoleta talaga naman galit na galit. Pakinggan natin itong isang kupal na umattend doon sa Senado na isang kontraktor diyan sa Cebu. Nung nakaraan lang si Pambari 4, ang daming sinasabing mga issues ng mga flood control diyan sa Cebu na andaling masira. Ito, panoorin natin kung paano nagalit si Marcoleta. Rodante Marcoleta, ang inis nito dahil sa umano'y magkakasalungat na pahayag ng isang kumpanyang dumalo sa pagdinig. Si Senator Erwin Tulfo gusto namang paimbestigahan ang mga opisyal ng DPWH na yumaman sa pagiging kontratista. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Uminit ang ulo ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta dahil sa pabago-bagong sagot ni Alan Quirante. Siya ang may-ari ng QM Builders, isa sa 15 kontratista na pinangalanan ni PBBM kamakailan na nakakuha ng higit 7 billion pesos na halaga ng flood control project. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Tingnan mo, ganito kasi nungaling to mga punyeta na to. Alam mo walang utak. Putang ina, paano naging bilyonaryo yan? Mantakin mo itong gunggong na ito. Meron siyang 2 billion na assets at saka pera sa bangko. 2 billion. Kilala nyo ba yung putang ina niyan? Kilala nyo ba tong kupal na to na bilyonaryo siya? Kilala na natin dito mga bilyonaryo. Lusyutan, mga ganyan eh. Pero ito, normal, mukhang puta parang may topak eh. Paanong nagkaroon ng ganong karaming pera ito? Putangin na, dapat i-lifestyle check. Anong apelyido nito? Di ba? Dapat i-lifestyle check to. Kahit na private yan, dapat yung AMLAC ang ang nag-check sa kayamanan nito. Saan nang galing yung 2 billion nitong hayop na ito na hindi naman nating kilala? Tapos nakakakuha siya ng up to 40 billion na proyekto. 40 billion. Imagine. Kasi kung ako gago ko. Kukuha ako ng tangang kontraktor. Tapos ako magpapayaman sa kanya. Magbibigay ng mga projects sa kanya dahil small time siya. Papayag na lang siya kahit barya-barya lang yung makuha niya. Basta ang importante, may proyekto siya. Ako naman yung nagbibigay ng proyekto. Halimbawa, congressman ako, senador ako. Ano lang kita, parang kay Napoles, di ba? Ano lang kita, front lang kita. Sa'yo ko ilalagay lahat. Pero kukunin ko rin yan sa'yo lahat. Tapos ikaw, gawa ka lang ng konti. Magmartilyo ka dyan. Total, kami rin naman na mag-check eh. Tapos yung DPWH, lalagyan ko lang. Pipirman lang DPWH. Project, tapos. Hindi ba? Kasi ito mga ganito itsura. Ito mga ganito itsura, magkakaroon ng 2 billion. Kaya nga sabi ni Marcoleta, maniniwala ka sa ulul na yan. Na makakakuha ng 40 billion yan. Puta, hindi nga kayang sumagot ng maayos. Hindi nga makapagsalita ng English na maayos. Kasi naiintindihan ko, Bisaya siya. Mahirapan siya magtagalog. Pero usually, ang Bisaya magagaling mag-English. If they cannot speak or they cannot express themselves in Tagalog, they can actually express themselves in English better. Pero ito, mga sagot nito, alam mo na eh. Nagsimula lang sila sa hardware. Imagine. Noong 90s, nagsimula lang sila sa hardware. Nagbebenta ng pako at saka mga 2x2. Tapos ilang taon, biglang naging ganyan na kalaki, billion worth of company na hindi man natin kilala. Di ba? Mas mayaman pa siya sa Mang Inasal. Mas mayaman pa siya sa Jollibee. Ayop talaga naman, oh.
Ganyan sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw sinwerte ka, nakita ka ng isang politiko, may potential ka dahil tanga ka. At tarantado ka, ayan, popondohan ka, tapos, ganyan, yayaman ka. Wala kang pakialam kahit makadamage ka. Basta ang importante, kumita kayo pare-pareho. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Pero nang klaruhin ni Senator Bam Aquino, itinama ni Quirante na ang mga proyektong nagawa ng kanyang kumpanya sa pamahalaan ay sole proprietor dahil ongoing pa ang proseso sa incorporation nito. Na-question din ni Senator Win Gatchalian kung bakit pumasa ang QM Builders ni Quirante gayong sa record na kanilang isinumite sa Securities and Exchange Commission, halos wala silang income. Na siya ring pinagtaka ni Quirante kung bakit ganun ang kanilang record sa SEC. Tignan mo wala silang income. Paano dumami pera niya sa bangko? Kaya kung titingnan mo, itong mga to, front lang to. Front lang yan. Kasi may ganitong style yung mga, ako may kilala ako. Kasi may bahay kami dyan sa Cubao. Di ba taga Cubao ako? May bahay kami sa Cubao. So, yung lupa namin na yun, syempre, isang compound dyan, magkakamag-anak, may mga kanya-kanya kaming Pero isang titulo lang yun. O ngayon, nag-decide yung mga magkakamag-anak na ibenta na natin to. Oo, kahit ayaw nung isa, kung mas marami yung may gusto, wala kami nagawa. So, umalis kami. So, matotal, ang nakabili nung lupa namin, politiko. Mag-i-eleksyon. Kailangan yung pera niya sa bangko, mailabas niya. Makabilis mailabas niya. Para, kasi nga, di ba, yung sell-in nila. Kasi kung pera sa bangko, medyo alanganin yun. Kailangan yung value mo, yung worth mo, nasa mga property. So, binili yung aming lupa ng mga 30 million. Pero ang value talaga niya, mga nasa 60 million. Pero sige na, para mabenta lang 30 million. Binili niya. Pagkatapos ng eleksyon, binebenta niya ulit ng 60 million. Para bumalik na yung pera sa bangko nila. Ganon ang ginagawa nila. Nilalagay nila sa property yung mga pera nila or nilalagay nila sa mga ganitong tao. Ang tawag dyan sa mga yan, launderer. Yaan yung mga tagalaban ng pera nila. Tagalaban tawag dyan. Pera ng gobyerno ilalagay sa isang lehitimo na negosyo na wala naman talagang kaalam-alam. Tapos yun, pag dumaan na dun yung pera, malinis na yun. Magagamit na nila yung pera sa kanilang pansariling kapakanan. Ayan yung tinatawag na labahan ng pera. May isa pa akong kilala. Naging basketball player pa ako niyan. Naging player pa ako ng kumpanya na yan. Ang mga ang mga kontrata niya, gobyerno din. Gobyerno din. Kasi syempre magtatanong ako, kunin mo akong players, anong team? Ganito ba may team sa isang prestigious na liga? Nagbabayad ng mga import, nagbabayad ng mga egoy na taga Cameroon. Tapos mga ex-PBA player yung mga kakampi ko. So pati ako, may bayad kami lahat, may sweldo, may kontrata kami doon sa kumpanya na yon. Ngayon, may trabaho ako. Yung kumpanya na yon, dahil gustong-gusto ako nung may-ari, sabi niya sa akin, mag-resign ka na, sa akin ka na lang. May trabaho ako, maganda trabaho ko eh. Ilang taon na ako, isang dekada na ako sa trabaho ko eh. Siyempre, with all the benefits. So, tinanong ko siya kasi mahilig siya mamigay talaga ng pera. Mantakin mo, sasama ka sa kanya. Para pumunta lang kayo sa, halimbawa, mag-out of town kayo. Sasama ka sa kanya, babayaran ka niya. Nandiyan dyan na, lumabas na yung mga sapatos ninyo tsaka yung uniform. Kunin nyo sa Boracay. Ganun siya, karaming pera niya. So nagtataka ako kasi kinukuha niya ako. So kung kukunin mo ako na empleyado, anong trabaho ko sa iyo? Mantakin mo, ang trabaho ko sa kanya, kung nasan daw siya, nandudun lang ako. Pag gising siya, gising ako. Pag tulog siya, tulog din ako. So, ibig sabihin, bodyguard? Hindi. Basta kasama mo lang ako, iinom lang tayo, party lang tayo. Ganun ang trip niya. So, medyo nag-alala ako sa kanya. Sabi ko, ano bang racket nito?
So tiningnan ko, nilook up ko yung pangalan ng kanyang kumpanya, which is a construction firm na di umano nagkukumukontrata daw sa gobyerno. Doon tiningnan ko, walang physical na opisina. Ni walang mga sasakyan na parang, di ba, usually makikita mo yan, may mga truck yan, may mga service yan, di ba? Wala. Sports car. Pakadami niyang sasakyan. So sabi ko, alanganin to. Oo, kasi nabalita ko, bumibili daw ng sasakyan, cash. Tapos, sa tuwing kasama namin siya, walang cash lahat ng transaction niya. Magpapasara siya ng isang bar, cash. Pupunta kami sa grocery, magbibigay cash. Never ko siyang nakitang gumamit ng card. So sabi ko, mayroong shady dito. May something dito. True enough. Oh, syempre, hindi ako na silaw sa pera niya. Oh, kasi mas importante sa akin yung long term eh. Magandang professional ako eh. True enough, ayun na, lumabas na yung ngayon nagtatago na siya kasi ang dami pala niyang dinispal kong pera, walang hiya na yan. Yung palang mga perang ginagasta niya, di umano may isang malaking congressman na involved. Na yung mga pera pala na ginagastos namin during that time, hindi pala sa kanya. Front lang pala siya. Personal experience to Kaya nga sabi ko, ako hindi ako mahilig sa pera, madami ng taong gustong bumili sa akin kasi ako yung tipo ng tao na agaw attention ako eh. O gustong gusto akong kasama ng mga malalaking personalidad kasi nga ang laki kong tao. So pag kasama mo ako parang bakulaw, may kasamang bakulaw. Alam mo yun, ang hilig-hilig nung tao na yun na pinapaligiran niya yung sarili niya ng mga malalaking tao. Kasi nga, yung mga Cameroonian, ang tatangkad niyan. Takin mo, binabayaran niya yung mga yan. Pati mga ex-NBA, ex-PBA import. Ganun yun. Ganyan ang kalakaran niya, ganyan ang sistema. O kaya ako, nung nakita ko to, alam ko, katulad to nung dati kong boss sa basketball. Oo, na ngayon ay nagtatago na kung saan-saan kasi hinahunting na din siya. Kasi nga, yung mga pera na ginagastos niya, yun yung mga pera na supposedly nilalaban ng kumpanya niya. Ginastos niya. Ayun, ngayon, nagtatago na siya. Nabigyan daw siya ng lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB noong 2003 hanggang sa... Kaya numantakin mo maging quadruple A ka. Pagka quadruple A ka, ibig sabihin, lahat ng mga malalaking kontrata, pwede ka nang makakuha. Mga big ticket contracts yan. O grabe, bilyon-bilyon talaga yan. Tapos tingnan mo yung tsura ng tao. Tapos titingnan mo yung financial statement nila. Pucha, wala silang kinikita. Saan ka makakita ng negosyo na walang kinikita? Di ba? No, doon ka magtataka. O kaya alam mo na posible itong mokong na to, front lang yan ng mga kurakot sa gobyerno na yung kumpanya niya, yung dinadalan ng mga pera para laban. Kamit nito ang kategoryang quadruple A. Ito ang dapat fini-freeze ang assets. Ito ang dapat na chine-check ng AMLAC. Kasi tingnan mo, sino ang naka-freeze ang assets ngayon? Si Arnie Tevez naka-freeze yung assets. Ang kaso niya, murder. Di ba? Sino pa? Si Pastor. Yung mga assets. Tama mo si Pastor Quiboloy, meron silang simbahan. Yung mga assets ng simbahan, hindi nakapangalan kay Pastor. Pero naka-freeze yung assets ng mga accounts ng simbahan niya. Again hindi nakapangalan sa kanya. Bakit mo i-freeze yung assets niya? At saka ano ba kaso niya? Anong kaso niya? Hindi ba? Ang kaso niya is human trafficking, rape na walang ebidensya? Saan ka makakita ng kasong rape na i-freeze yung assets mo? Napakalabo. Buti sana kung taga-gobyerno ka, nagkamal ka ng saan damukal na kayamanan, yan. Dapat i-freeze mo yung assets yan. Pero ito, katulad nito mga to, kumukontrata ka sa gobyerno, sobrang yaman mo, palpak ang proyekto mo, iniimbestigahan ka, dapat fini-freeze yung assets yan.
Bakit ang fini-freeze nila yung assets? Yung mga pribadong mga tao na wala namang ninakaw na pera ng gobyerno. Doon ka magtataka, hindi ba? Dapat AMLAC, gumalaw na sila dito. Kaya ang Senate, ano na yan, utusan ng AMLAC na i-review ito at kung mayroong kaduda-duda dito, i-freeze na yung assets nito. Baka mamaya lahat ng crane yan, lahat ng mga backhoe yan, baka pag-aari ng Pilipino yan. Dapat sinisequester natin yan. Status. Kaya siya napayagang tumanggap ng net financing contracting capacity ng hanggang sa 40 billion pesos. Pinaimbestigahan naman ni Senator Erwin Tulfo sa DPWH ang mga kontratistang opisyal ng DPWH at ang in-house Inasang ka maakita? Taga DPWH ka. Tapos may contractor ka din. Pucha, conflict of interest. Hindi nyo ba talaga naiintindihan yung ibig sabihin nun sa bagay? Tanginan yan. Ultimo yung gobyerno natin ngayon Sila Bongbong Marcos Ang dami nilang mga pinaglalagay daw di umano ng mga kamag-anak sa mga posisyon conflict of interest yan. Katulad niyan, si Martin Romualdez. Tapos yung kamag-anak niya yung Romualdez sa Amerika na ambassador. Di ba? Conflict of interest. Sa mga kumpanya nga, bawal magkakamag-anak Bantakin mo yung mga kumpanya ng gobyerno, magkakamag-anak, yung mga nasa DPWH, contractor din. Tragis yan. construction ng kagawaran. Nigisa tayo sa sarili natin mantika. Dahilan kaya marami na anyang mga bilyonaryo sa DPWH. Meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your inter lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Wala rin. Utangin na, di ba? Pantakin mo yan. Pantakin mo yan. Kung halimbawa ako amo mo, ako tatanga-tanga tong DPWH na to Ako amo. Nakikita ko, yung mga tao ko, alam ko naman magkano lang sweldo nyo Alam mo, may kwento pa din ako dyan Meron ako isang kumpanyang pinasukan. Na IT company din. Ngayon, yung mga kasamahan ko, tataka ko. Maliit lang ang sweldo namin kasi nagsimula akong magtrabaho. Ang sweldo ko wala pang 12,000 isang buwan. Ganun kababa ang sweldo noon ng IT. Yung mga kasamahan ko, gulat na gulat ako, araw-araw naka-Starbucks. Papasok Starbucks, tapos ang lunch Jollibee, McDo, Coffee Bean, ganun yung mga everyday yun. Ang tagal ko doon, 7 taon ako sa kumpanya na yun. Tapos ako nagbabaon ako araw-araw, pack lunch ako. Kasi magaling magluto tatay ko Pag nagbaon ako, putang ina parang unan ng sanggol. Yung dami ng baon ko, ang dami kong pagkain lagi. Pero luto yun ng tatay ko. Gugulat ako sa mga kasamahan ko. Ako talaga nung araw na yun, can't afford ako ng mga Starbucks na yan. Yung mga na yan, take out. Hindi ko afford talaga yan. Kaya hindi ko nakasanayan yan So doon ako nagsimula. Nakikita ko yung mga kasamahan ko, ganun ang style. May mga sasakyan. Di ba? Ngayon, nagkabistuhan sa kumpanya namin na puta itong grupo na ito, mga kawatan. Mga kawatan, marami pala silang sideline na ginagamit nila yung kumpanya. Ngayon, sinisisi ko yung amo namin. Kasi ako nga napansin ko nakakaiba yung nila yung kanilang kilos Puro bago sapatos, may mga sasakyan, tapos ganito, ganyan. So, sinabihan ko siya na, bilang isang boss, dapat nakikita mo na monitor mo yung mga tao mo. Hindi mo man sila i-lifestyle check, pero magtataka ka na araw-araw, araw-araw ganito. Tas ang masaklap pa nito, magkasama sila, yung boss namin at saka yung mga kawatan na yun, magkakasama pa silang gumigimik minsan. Nag-aambag-ambag sila. Hindi ka ba nagtataka, ikaw ang nagpapasweldo sa kanila, ganito lang ang sweldo nila, paano nila na-afford yung good time? Hindi ba? Subopol ka. Kaya ito, ganito yung nangyayari dito. Nakikita mo yung mga tao mo, putang ina, sanda mo ka lang Rolex. Yung tao mo, sanda sports car, may yate, may eroplano, saan-saan nakakapunta.
Hindi ka nagtataka. Hindi mo man lang pa-imbestigan. Putang ito, ba't ang daming pera nito? Di ba? Hindi mo naiisip yun? O baka yan talaga ang trend nyo. Pare-parehas na kayong mga bilyonaryo. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Nabisto naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na walang koordinasyon ng DPWH at DNR, partikular ang River Basin Control Office nito para sa mga flood control and mitigation projects ng gobyerno. Sabi ni Marcoleta na sadyang nilikha ang River Basin Control Office para sa mandato na makipag-ugnayan sa DPWH at NDRMC para bumalangkas ng master plan para sa pagtugon sa mga pagbaha. Ayon kay Marcoleta, hindi naririnig ang nasabing tanggapan na attached agency ng DNR. Aminado naman si DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagkulang sila sa koordinasyon para rito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Alam mo, ang dapat na gagawin sana nitong DPWH, kaya yung wawaw kasi na yon nakakakuha din. May mga ghost projects daw yun. Tapos yung wawaw, nakakuha daw yan ng mga ghost projects noong panahon ni Pangulong Duterte. Dapat ang gagawin nito, isisisi kay Pangulong Duterte. Kaya lang, kung meron man noon, putang ina, hindi niya pwedeng ibalik doon eh. Bakit? Kasi ang dami ngayon eh. Buti sana kung maayos yung mga proyekto nila ngayon, pwede niyang isisi sa nakaraan. Hindi eh. Since 2022 hanggang ngayon, bulok yung mga proyekto nila eh. Technically, nagbigay tayo ng 1 trilyon na pera sa DPWH para lang yan dyan sa flood control ha. Wala pa yung mga kalsada, yung mga... Naku po! Kaya sobrang yaman nila. Itong pinag-uusapan natin 1 trilyon, flood control lang ito. Ano pang mga proyekto ng DPWH? Lahat ng kalsada, rock netting, pati yung mga classrooms ng eskwelahan, kanila yan. Lahat ng may ginagamitan ng semento, sa kanila yan. So, this is flood control project alone. Imagine niyo yung iba pang mga proyekto nitong mga kupal na ito. Gaano karami yan. Kaya, nako, grabe talaga. Kaya nga nung nakaraan, di ba, si Arnie Tevez gusto ngang tumistigo dito. Kasi sinabi niya, I think 2023 yun. If I'm not mistaken, 2023 sinasabi niya na sa batas, dapat Department of Education ang may pinakamalaking budget allocation. Pero bakit for 3 consecutive years na ang pinakamalaking budget allocation DPWH? It's a sign na magnanakaw ang mga yan. Kasi budget ng edukasyon na sa batas yun na dapat siya ang priority. Pero lumabas ang priority DPWH, which is against the law. Sinasabi na ni Arnie Tevez yun noon Kaya sana payagan siyang pumunta rito sa Senado at magsalita dahil bago pa magsalita si Pangulong Duterte, bago pa magsalita si Inday Sara, ang unang-unang nagsiwalat ng scam nila ni Zaldico tsaka hindi kilala si Zaldico noon. Hindi kilala si Zaldico. Nakilala si Zaldico dahil kay Villanueva nung nag-privilege speech sa Senate at saka kay Arnie Tevez na di umano sinasabi niya na dalawa silang bagman Si Tevez mismo nagsasabi niyan Na sinabi niya kung paano mamigay ng pera. Paano sila mamigay ng pera, mamahagi ng pera sa mga kaalyado nila sa Kongreso. Kaya nga kaya nga dapat talaga mapunta si Arnie Tevez niyan para magkalabasan ng baho
Dahil ako feeling ko talaga kaya nila kinakana si Tebes. Dahil madaming alam kaya nga nila yan inexpel sa Congress, 'di ba? Kaya ginawa pang terorista yan. Tinanggal nila sa Congress dahil nagbubudos-budos lang. Ang daming magnanakaw sa Kongreso, ang daming mga kriminal diyan. Yung si Franz Castro nga convicted criminal pa. Convicted by yung Philippine court, tapos nakatapos pa ng termino. Alam niyo yun. So kailangan talaga maimbestigahan ng sobra ito at kailangan malaman natin. Ako, di nga sa akin ubra itong mga ganitong pahiyaan lang sa ganyan. Makakapalang mukha niyan. Ako, pahiyain mo dyan. Bigyan mo ako ng trilyon tapos pahiyain mo ako dyan, okay lang. Kahit kulong mo pa ako na 1 taon dyan, okay lang Basta nakuha ko na yung trilyon, nakuha na nitong mga to yung mga pera Nakanakaw ng mga hayop na yan Hindi ba? Nakakuha na yan sila. So dapat yan sa mga yan, dinidemanda na sa ombudsman para masintensyahan yung mga yan, makulong yan sa regular na kulungan. Si Pangulong Duterte, walang kasalanan, nasa kulungan itong mga hayop na ito. Inuubos ang pera ng taong bayan, nandiyan dyan sa laya. Kaya po pala ganito. Kaya inutos na ni Senator Marcoleta na maimbitahan ang mga opisyal ng River Basin Control Office sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Unang isiniwalat ng Billionaire News Channel ang mga maanomalyang insertion sa 2025 budget na napunta sa maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Para sa agenda. Ayan. Diyos ko po. Again, sinasabi ko to sa inyo. We are talking about what? We are talking about we are talking about flood control project alone. Isa sa pinakamalaking allocation ng flood control, Bulacan. Utangin na yung Bulacan, hindi na naubos ang baha dyan. Naniniwala ba kayo na yung gobernador ng Bulacan sinasabi wala siyang alam sa mga flood control projects? Baka hindi ka lumalabas ng opisina mo kaya wala kang alam. Imposibleng hindi mo alam. Mag-a-apply ng mga permit yan sa Kapitolyo Tapos sasabihin mo hindi mo alam na may mga flood control, ganun kalaking flood control projects na sa inyo kasi merong post yung Bulacan kung mula first district hanggang huling district. Parang lumalabas daan-daang bilyon ang nakuha ng probinsya ng Bulacan para sa mga flood control project. Tapos makikita natin kawawa ang mga Bulakenyo nagkakagalis na nga sa paa sa sobrang babad sa baha, Diyos mio. Hay! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino